Senador Rodante Marcoleta nagbantang kakasuhan ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil sa desisyong isinulat ang dating mahistrado kaugnay sa teritoryo ng bansa. Asawa ng dating kapitan ng barangay sa Pampanga, nawawala. Mga bakas ng dugo nakita sa ilang bahagi ng kanyang bahay. Hulikam sa Pasay, tricycle na hinabol sa highway dahil may nabanggang motorsiklo. Bago ang Chinese New Year sa Martes, Chinatown, dinaragsana. Ilang nagtitinda. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pagasa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Isang guro at dating beauty queen ang nasawi sa pamamariya sa San Manuel, Isabela. At ayon sa pulisya, tinambangan ng dalawang nakamotorsikong salarin ang biktimang si Lulet Jane Ramilo de Guzman habang nasa loob ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Kabababa lang noon ng kanyang tatlong anak at ligtas sila. Dead on arrival sa ospital ang biktima na isa sa mga runner-up sa Miss Philippines Earth 2013. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo ng krimen at tinutugis pa ang mga salarin. Kataasan nila ang nahulugan, oh.
Isa-isang sinagip ang mga miyembro ng pamilyang ito matapos mahulog sa spillway sa Katayngan, Masbate. Ayon sa pulisya, minamaneho ng padre de pamilya ang motorsiklo. Angkas ang kanyang asawa at 2 anak kabilang ang 1 taong gulang na bata. Mabilis umano ang kanilang takbo nang biglang mawala ng kontrol sa manibela at saka nahulog sa spillway. Wala na. Sa Jones, Isabela, isang minibus ang nakunang nagliliyab sa gilid ng isang tindahan. Pare, motor! Yung motor muna! Nagliyab din ang motorsiklo sa tabi nito. Sa kwento ng driver, sa mga bumbero, bigla na lang may umusok sa ilalim na bahagi ng upuan at saka lumaki ang apoy na mabilis na kumalat. Binulabog ng apoy ang bahaging ito ng Barangay San Dionisio, Parañaque, padaling araw nitong linggo. Ang tinupok ng sunog na umabot ng unang alarma, isang tindahan ng mga pyesa ng sasakyan na naging bodega na lang umano. Ang laman kasi nito ay auto parts, may mga pump belt at may mga baterya din ng sasakyan. So Hindi pa raw may tuturing na akusado ang mga tinukoy ng International Criminal Court bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ang isa sa mga pinangalanang si Justice Secretary o dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, itinangging may kinalaman siya sa extrajudicial killing. 8 kilalang kaalyado at dati mga opisyal ng Administrasyong Duterte ang tinukoy sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court na mga co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ang ilan sa kanila kasalukuyang matataas na opisyal, gaya ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa. Paglilinaw ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi nangangahulog ang akusado na rin o may mga kaso na ang mga pinangalanang co-perpetrator. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Kulot de Guzman. It was instrumental in bringing all the parents and relatives of these 3 to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the President. And after that meeting, charges were filed against these policemen and trials were conducted and they were all convicted. Kabitak-bitak ang lupa sa bulubunduking bahagi sa isang barangay sa Toboso, Negros Occidental. Ikinagulat po ito ng mga residente at base sa pagsusuri ng MDR-RMO, itinuturing itong sinkhole dahil sa hugis, lalim at lawak ng bitak ng lupa. Nakipag-ugnayan ng LGU sa Mines and Geosciences Bureau upang masuri ang lugar. Sa Lake Cebu naman sa South Cotabato, nagkabitak-bitak ang ilang kalsada dahil sa landslide. Naperwisyo ang mga motorista at residente. Ayon sa PDR-RMO, dahil gumagalaw pa ang lupa ay patuloy na lumalawak ang pinsala sa kalsada. Sinabi naman ng DPWH na may isinasagawa ng rehabilitasyon. Ito kulay gawin na to. Ayan yung kulay gawin na yan. Binabaybay ng motorsiklong may kuha nitong dashcam ang Rojas Boulevard sa Pasay. Nasa una nito ang isang tuktok o tricycle mula pa sa Baclaran. Pero nang paakyat na sa flyover sa EDSA, nahagip nito ang motorsiklong may magkaangkas. Ang mga natumbang sakay ng motorsiklo, iniwan na lang basta-basta ng tricycle. Hindi talaga siya tumitigil, oh. May nasagi na siya, hindi pa rin siya tumitigil. Hinabol ng rider ang tricycle hanggang pumasok sa service road. Doon nakitang may pasahero pa pala ang tricycle. May sakay pa pala! May sakay pa siya! Mula sa service road, lumiko itong pabalik sa Rojas Boulevard kung saan ito nag-counterflow. Kumaliwa ito at pumasok sa isang kalsada. Tumulong na rin ang iba pang rider sa paghabol sa tricycle. Saka ito naabutan ng mga rider ng huminto para ibaba ang mga pasahero. Agad na aresto ng pulisya ang 39 anyos na driver ng tricycle. Ang magkaangkas na nasagi ng tricycle nagkagalos at dinala sa ospital. Ang may-ari naman ng tricycle nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa nasugatan at ipapaayos ang nasirang motor.
Sasampahan ng patong-patong na reklamo ang driver. Ayon naman sa pulisya, nagkaayos na ang dalawang panig. Pero i-impound ng tricycle dahil wala itong prangkisa. Kasama rin ang tricycle sa mga e-bike at e-trike na ayon sa LTO ay bawal sa mga major roads sa Metro Manila gaya ng Rojas Boulevard.